Mr. Chair, gusto kong tanungin sana ang ating secretary kasi noong September 11, 2025, kayo po ay nag-file ng criminal complaints doon sa 20 opisyalis ng DPWH, DEO, First District ng Bulacan. Tama po. At noong September 19, 2025, sa order po ng ating then acting Ombudsman Dante Vargas, 16 of them were placed under suspension. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi noong nagdaang mga ilang araw, 2 araw yata yon, napabalita po na na-ambush itong si Senator Rodante Marcoleta. Talaga naman, talagang matatawa ka na lang sa mga gumagawa ng fake news. Pero syempre, bago tayo magsimula rito, shoutout muna sa lahat ng mga subscribers, mga viewers, mga silent viewers, at syempre pa sa ating mga suki na mga commenters dyan sa baba. Shoutout po sa inyo. At hindi natin pwedeng kaligtan dito ang ating mga bashers. Mga bashers, pasok kayo rito. Kagaya na sinasabi natin dito, gamitin din ninyo ang inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino. Kung Pilipino kayo, kung hindi kayo mga alien, mag-comment kayo dyan sa baba. At baka isang araw, mabasa natin yung komento ninyo, may pakinabang pa kayo. Ngayon, tuloy-tuloy tayo rito. Kagaya ng napanood nating video, buhay na buhay po si Senator Rodante Marcoleta at wala pong galos. Hindi kagaya ng mga sinasabi ng mga fake news ng mga vloggers. Kagaya nito. Yan, yung mga nakikita ninyo. Mga kapatid, mga kababayan at mga boss, kung nakapag-subscribe kayo dyan sa mga channel na yan, lumayas kayo dyan. Umalis kayo dyan kasi walang mga kwenta yung mga tao na yan. Sigurado ang habol lang nila ay views. Kasi ginagawa nila ng paraan para masira or para kabahan itong si Senator Rodante Marcoleta. At alam naman natin na siguradong politically motivated na naman ito. Bakit? Kasi nga, itong si Senator Rodante Marcoleta, matunog na matunog ito dyan sa Senado. Hindi lang sa Senado, maging sa buong Pilipinas. Kahit sa buong mundo, kilalang kilala na ito si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang matapang at matalinong kaisipan. Lalo-lalo na sa pagpapatupad ng ating mga batas. Eto ngayon, kagaya ng sinabi natin dito, para malaman natin kung totoo nga ba yung mga bali-balita na naambos itong si Senator Rodante Marcoleta. Kayo, naniniwala ba kayo mga kapatid, mga kababayan at mga boss? Ako po, nung una, akala ko totoo. Pero tinignan ko yung video, nabudol ako, nagoyo ako, na-scam ako. Hindi pala totoo. Siyempre, concerned tayo sa ating senador. Ngayon, etong mga nagpapakalat, yan, nakikita ninyo dyan. Etong mga nagpapakalat, ang sarap ninyong pag-uumpugin. Mga ob-ob kayo. Shoutout sa inyo mga ob-ob kayo. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Magkano na naman yung natanggap ninyo dyan sa balita na ginawa ninyo. Pero syempre, bago tayo mahibla dito, panoorin natin kung talagang totoo nga ba na buhay at walang galos at walang nangyaring ambush dito kay Senator Rodante Marcoleta. At eto pa mamaya, pag-usapan natin itong si Attorney Rowena Guanzon. Galit na ito kay PBBM. Kahit wala dito sa Pilipinas ito, syempre, ikaw ba naman ang maging isang Attorney Rowena Guanzon? Papasyal-pasyal na lang, paturis-turis na lang. Pero, hindi natin kikwestiyon yan sapagkat wala naman siya posisyon sa politiko. Isa siyang private citizen. Panoorin natin din, mamaya, yung kanyang mga hinanakit tungkol dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Partikular na kay PBBM na tinawag niyang bangag. Hanggang ngayon talaga, gusto pa rin ng mga tao na, gusto talaga ng mga tao na alisin na siya sa pwesto. Pero bago yan, eto muna, panoorin muna natin itong patotoo na talagang hindi totoo yung mga bali-balita noong nagdaang 2 araw na itong si Senator Rodante Marcoleta ay na-ambush. Panoorin natin ang video. Kuya Nelson at Kuya Jen, pasok. Yun hong mainit na nag-viral sa social media. Oo nga, no? Nitong weekends tungkol kay Senador Marcoleta. Ayun nga. Aba, siguro hindi lang 100 ang nag-message sa akin para itanong kung totoo o hindi totoo. Nako, ang dami po talaga nagtatanong. Yun na nga. Maging si Senador Dante Marcoleta, tinatanong ko Oh. Totoo ba ito na ambus daw ako? Pati siya nagtanong. Nagtataka siya. Yun na. Pero first, tayo naman kasi nasa ganitong profession, Nelson. Unang tingin mo palang halatang halatang peke, hindi naman totoo. Tama. No? Kasi pag pinitignan mo, ni walang detalye, wala lang, picture lang. Tapos ganun lang ang sinabi. Yes. Pag tingnan mo yung detalye, wala kang makikita ang detalye. Ayun nga. Di ba? So, hindi mo siya maituturing na totoo. Yes.
At hindi lalong ni maliit na balita, hindi mo masabing may bahid ng katotohanan eh. Wala pang ibang sources, siya lang eh, no? Wala. Ano ba? Drick Parang, TV, parang ganun ha. Kinote lang siya ng iba't iba. Oho. Pero kung... Nag-share lang eh. Ay, pero... Pagka ganun, alam nyo na hindi totoo yan. Ha? Ay, pero nagtagumpay sa malamang malaki kinita ngayon nun. Ang problema, malaking problema din yan. Oo. Eh, kasi pwede siyang i-report ng mga tao, lalo yung mga nag-alala. Oo. Di ba? Eh, hindi lang yun. Nawawalan siya ng kredibilidad. Ayun. Kaya Pati nga, channel niyo po dyan. Ngayon, siguro, baka tumaas ang ano mo. Baka nag-pull outan, ha? Baka nag-unsubscribe yung marami. Ayun na nga. Pero tingnan ko yung ano, parang wala din naman ganong subscriber eh. Kaya pala. Yung channel. Ayun pala yung gusto niya. Oo nga, baka nagpapansin lang. Ano? Ako, delikado po yan, ha? Huwag niyong gagayahin. Yung gagawa kayo ng maling balita, tapos lalo na kung may mga taong madadamay. Ayaw naman. Oo, Ay, kaya delikado sabi ko, yan. paano yung mga supporters at mga tagahanga na Senador Marcoleta, yung mga naglala. So, hindi po yan totoo. kamag-anak. Ha? Hindi po. Wala. Aba, Oo. ano ba nakalagay doon? Inambus daw? Muntik na. Muntik inambush. na raw inambush. Nako po. Ay, nung maghapon mula umaga hanggang hapon magkasama kami ni Senador Marcoleta nung Sabado eh. Ay, baka naman na-ambush kayo habang magkasama kayo. Hindi, nag-interview sa kanila doon. Hindi naman ambush interview. Talagang Biyernes pa lang nakaplano ng sir, interview po kayo. Ho. So kahit ambush interview, wala pala. Walang nangyaring ambush interview. Pagkatapos ng aming aktibidad, naghiwa-hiwalay kami. Sabi niya, may kausap lang siya dito sa tapat ng himpilan. Oh. Pagkatapos umuwi na rin sila. At saka yung picture yatang ginamit nun picture sa ibang balita, no? Ay, May mga pulis, may mga militar. Iba pa ata yan, ano? Yan, puro fake news eh. Oo. Ayan. Di yung last, Ibig sabihin ito, nilabas na nung page ni Senador Marcoleta. Oo. Dahil ang daming nagkakalat-kalat na mga Yun. fake news no? Totoo. Kaya sinabi niya na lahat yan fake news. Hindi lahat totoo. Yun na nga. Ako, ewan ko lang, halimbawa, gaya niyan, pwede ba mag-initiative ang police, NBI, o kaya, sino ba, mga ahensya ng gobyerno, na maghain ng reklamo dito? Alam mo, Jen, O i-report? ginawa na ng NBI yan eh. Ganon? Noong ang Pangulong Bongbong Marcos ay bumisita sa Bogo, Cebu. Oo. Nagpa-picture, may picture doon na lumabas. Oo. At may isang gumamit sa picture, nilagyan ng arrow yung ulo ng Pangulo at nilagyan niya ng caption na headshot. Nakakulong pa yung tao eh. Hanggang ngayon? Oo. Kasi ano daw yun? NBI parang assassination attempt yun. Pero ang tinutukoy pala doon, Bisaya, natapat doon sa Bogo, Cebu. Yun ang paliwanag nung Anong tao? Oo, pero siyempre sa mga at saka daw ang ibig sabihin ng headshot sa Cebu ay Cebuano ay sapul. Oo. Pero sa iba, siyempre naman hindi lahat ng magbabasa niya Cebuano, di ba? Kasi kung sa shooter daw, Ay, oo. yung mahawak ng baril, Ayan. pag headshot, ibig sabihin, tinamaan ka sa ulo. Ayun, yan ano lang ha. Oo. Arrow. Tsaka interpretation lang. Yes. Di higit lalo ito na Ayun, talagang nga, no? muntik inambush. Pwede kayang bagay, ano? Pwede yan. Ayan na ang resibo. Napanood na natin na talagang hindi totoo yung nangyaring ambush kuno na sinasabi nito mga ob-ob ng mga vloggers na ito. Kaya kagaya ng sinasabi natin dito, kung nakapag-subscribe kayo dyan, ay makikita ninyo, dyan sa mga ob-ob na yan, umalis kayo dyan mga kapatid, mga kababayan at mga boss, sapagkat nagbibigay lamang yan ng maling impormasyon. Kaya nga ang sabi dito ng dalawang host na si Nelson at Kuya Jen, dapat makasuhan ito. Kasi nga, yung vlogger ang nagpost lang ng picture ni BBM doon sa Bugo, Cebu City, nilagyan niya lang ng headshot, hinuli na ng NBI. Mga NBI, shoutout sa inyo. Eto, anong gagawin ninyo dito? Nagpapakalat ng fake news na hindi naman totoo, kaya nga fake news eh. Anong gagawin ninyo dito, NBI? O sana naman, ma-actionan nyo rin ito kasi kung gaano kabilisan na yung action ninyo na ginawa doon sa isang content creator, vlogger na hanggang ngayon, di umano nasa loob pa ng kulungan, nasa oblo pa. Ganyan din po sana ang gagawin ninyo dito sa mga taong ito para magtanda. Kitang-kita naman sa kanilang mga thumbnail. Nakalagay doon, mastermind, kilala na. At may mga politiko na nandun ang picture. O anong gagawin ninyo dito? Sasaludo ako sa inyo. Pagka ito, inaresto din ninyo. Diba para naman maging patas ang batas? May kasabihan nga tayo eh. The law applies to all. Otherwise, none at all. Maliwanag. Ang batas, binibigay yan para sa lahat. Ngayon, kung hindi mo kayang may bigayan, mas mabuting wala na lang. Maliwanag na maliwanag. O ngayon, ito. Request naman namin ito sa inyo, NBI. Sana naman po, bigyan din ninyo ng pansin ito kasi kawawa naman yung mga nabiktima.
Kagaya ni Senator Rodante Marcoleta na nananahimik. Ito yung bunga ng mga desperado na mga kumakalaban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaya kayong mga desperado, kayong mga ob-ob na mga vloggers, kung sino man kayong mga ob-ob kayo, pakinggan ninyo itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon. Attorney, eto na. Bukas ko lang ng aking phone. Kita ko yung message ni BBM sa atin. Imbis na mag-rally daw tayo, ay tumulong tayo sa ekonomiya. Putang ama. Alam mo, BBM, bangag ka talaga. Hindi mo ba talaga nakikita ang reality? Kaya nga nagrarally ang tao. Dahil hindi sila sang-ayon at di na nila kayang lunukin yung korupsyon sa administration mo. Ikaw din ang gumawa dahil lahat ng crony mo nakapalibot sa'yo ay rumaraket at mga korap at hindi mo naman sila hinihinto. Number 1, ang pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez. Yan mga galamay niya si Saldi ko, galamay lang yan ni Romualdez. Pero ang talagang crony mo, ay ang pinsan mo. Hinayaan mo. Kaya pinirmahan mo yung General Appropriations Act, yung budget ng 2025, kung saan doon ang mga hundreds of billions na mga insertion, ghost project at substandard na infrastructure projects nitong mga putang amang congressman na mga korap. Tumigil na kayo, tibalik nyo yung pera namin, pakulong kayo. Ang dami nyo. Ano yung nasa affidavit ni Diskaya? Yan si Cardiola ng CWS party list. Noel, party list din yun. Ano ba kayo mga party list? May, hindi lang kami niyang hiya sa ginagawa niyo. Sukang-suka na kami sa iyo. Alam mo, ayaw namin makita kayo Ayaw namin makita kayo kahit saan. Nakita ko kayo dyan sa House of Representatives sa session hall. Kayo. Hindi ko kayo babatiin. Kahit magkamay-kamay kayo sa akin, hindi ko hawakan mga kamay niyo mga magnanakaw kayo. At ikaw, BBM, kami pa ngayon sisihin mo mga tao. Ba't kami nagrarally? Nagrarally kami dahil protesta na namin ito tuloy-tuloy sa administrasyon mo. Hindi mo ba gets? Hindi mo ba rin gets na ikaw ang niraralihan? Abay, kung hindi mo kaya, 3 taon na lang, ganito ka pa rin. Walang new foreign investments, walang new capital, wala na nga mapapautang sa Pilipinas, pati World Bank nag-comment na sa iyo. Hindi ka naman gumalaw sa korupsyon kung hindi ka binigyan ng US State Department report, di ba? Dahil tuta ka ng Amerikano. O di ba sinabi ko sa iyo, ano yung customs, ba't hindi mo yan ginagalaw, BBM? Takot ka? Sino ang patrona ng Bureau of Customs ng mga korap dyan, ha? Di mo kaya yung petro nila. Pero ngayon, bubuksan mo na. Kasi, sinama na naman yan sa US State Department report, di ba? Matagal ko na sinabi yan. Kung hindi naman nilagay sa US State Department report yan, tinawagan ka, sinabihan ka, sukdulan na yung korupsyon dyan sa Pilipinas. Hindi mo na yan kakayanin. Hindi ka pa lumabas at nagkukunwaring ikaw ang nakadiskubre. Ito namang si Ante Claire. Parang, ano ba yan, presidente mo, ano ba yan, sino ba yan, tingin mo ba yan sa kanya, si Superman? Kaya lang naman ikaw lumabas dyan sa BBM Dahil sa US State Department report ngayon, galawin mo ang customs. Hindi ba mabablock A ka na naman? So ang sawa na kami, BBM. Maawa ka sa mga tao. Kung hindi ka naawa, umalis ka na dyan. Umalis ka na dyan, pinang ama mo. Bingo! Yan ang sinasabi natin dito. BBM, hindi mo pa ba yan napapansin? Wala ka bang pandama? O talagang sadyang nagbibingi-bingihan ka lang? Or talagang bingi ka lang? Dahil dyan sa mga tauhan mo na nandyan sa iyong kapaligiran. Ayaw na ng mga tao sa'yo. Kaya nga nagrarally ang mga yan dahil gusto na nila umalis ka na dyan sa pwesto. 3 taon pa ang hintayin. 3 taon pa. Magdurusa ang sambayan ng Pilipino dyan sa ginagawa mo. Ikaw ang presidente. Tapos, inaakusahan yung pinsan mo, si Martin Luther King Romualdez, ng pagnanakaw. At maging buhaya na nga ang tingin nila dyan. Tapos hindi mo pa rin alam? How dare you? Talaga naman. Akala ko ba, nung nagsona ka, sabi mo mahiya naman kayo. Eh ngayon mo sabihin yan dyan sa pinsan mo, mahiya ka naman. Insan, dinudungisan mo yung pangalan ko. Dinudungisan mo yung apelyido natin. Apelyido ko. Kasi Romualdez Marcos ka naman Yan, kung kaya mo gawin yan. Pero kung hindi mo kayang gawin yan, talagang katokat ka kay Romualdez. Kasi baka mamaya sampaling ka yan Mga kapatid, mga kababayan, ano naman ang reaksyon ninyo? Kasi nakuha na natin yung reaksyon ni Attorney Rowena Guanzon tungkol sa issue na ito. Ano naman ang sa inyo? Isulat din ninyo dyan sa baba para malaman din natin at humihingi tayo ng pasensya kung hindi ko kagad nare-replyan yung mga comments ninyo dyan sa baba. Pagpasensya nyo na po. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pero lang sa mga taong ob-ob.